Alright, good morning sa tanan. This is Cornerstone Believers Radio Program. Kani karon si Evangelist Ma ug sa kanunay no, kuyog na ko si Dr. Faulkner. Mayong buntag sa tanan natong mga suking tig paminaw no. Don't forget to follow our ato ang YouTube channel, that's Music Generation Official, and sa tanan nga mga gustong maminaw sa atong mga songs, it's available on all major nga mga streaming platforms such as Spotify, Apple Music, YouTube Music. And ayaw po kalimot to follow on our Facebook pages. We have Music Generation, CB Church Connect. We have Unworldly Thoughts, and of course, Sips of Scriptures. O akong i-greet ang tanang kuyog na to diri karon Dr. Faulkner no, sa ato ang live. Mayong buntag kang Chief Arlene no, mayong buntag po ni Teacher Alisa no. Good morning po ni Pastor Esmeralda, ni Shani, no, Shantan, Joey Pagarion, good morning. Good morning po ni Francisca. Oh, and of course, akong parents, si Joy and June Valencia, good morning. And ako pa rin greet, no, ang ato ang Dr. Bethel James Mascardo sa iyang adlaw nga na tauhan. Happy birthday. Yes, joyful birthday. Joyful birthday. Dr. BJ. Good morning. Sige. 17 man deron even well. Birthday ini kuan. Prophet Dr. Bethel James Mascardo Senior. Magampota lang sa to ang pagdawat sa mensahe sa Dios. Langit na mo nga Amahan, we praise you and honor your name today. Thank you for your love, your faithfulness to your promises. Thank you for your grace and your rebukes and corrections alang sa mo ang transformation. Yes. We pray today na magpadayon ng imuhang pagdisiplina o pagbadlong sa tanan ng mga wala nagtinarong sa mga trabaho sa gobyerno sa Pilipinas. And kami usab nga mati sa imuhang word. Magpadayon ka sa pag-correct na mo, sa pag-guide, sa pag-inspire, sa pag-impart of hope, faith, and love diri sa mo mga kasing-kasing ug gunahuna. Tubang yusab kami nga amo ang ma-express ang imuhang character, ang imuhang nature sa mata ko sa kanamo aron nga mas mahimo pa kaming liwat nimo magkinabuhi nga adunay pag-glorify sa imuhang ngalan. Yes. Salamat sa kalipay nining adlaw, salamat sa success tibuok na mo nga adlaw na matapos kining adlaw nga dunay tinuod ni kadaugan that comes from you. All these things, Father in heaven, we pray in the name of our Savior Jesus Christ and with the power of the Spirit of holiness. Amen. Amen. Even Mav at palihog sa tagbasa sa Exodus chapter 20. Sa verse, no? Chapter 8 rather. Verse 20 to 32. 20 to 32. Sige. Tas-tas de. Tas-tas eh. Ngayon ko gusto ka verse. Dara. So, NLT nga version. Then the Lord told Moses, "Get up early in the morning and stand in Pharaoh's way as he goes down to the river. Say to him, 'This is what the Lord says. Let my people go, so they can worship me. If you refuse, then I will send swarms of flies on you, your officials, your people, and all the houses. The Egyptians' homes will be filled with flies, and the ground will be covered with them. But this time I will spare the region of Goshen, where my people live. No flies will be found there. Then you will know that I am the Lord, and that I am present even in the heart of your land. I will make a clear distinction between my people and your people. This miraculous sign will happen tomorrow." And the Lord did just as he had said. A thick swarm of flies filled Pharaoh's palace and the house of his officials.
The whole land of Egypt was thrown into chaos by the flies. Pharaoh called for Moses and Aaron. "All right, go ahead and offer sacrifices to your God," he said, "but do it here in this land." But Moses replied, "That wouldn't be right. The Egyptians detest the sacrifices that we offer to the Lord our God. Look, if we offer our sacrifices here where the Egyptians can see us, they will stone us. We must take a 3-day trip into the wilderness to offer sacrifices to the Lord our God, just as He has commanded us." "All right, go ahead," Pharaoh replied. "I will let you go into the wilderness to offer sacrifices for the Lord your God, but don't go too far away. Now, hurry and pray for me." Moses answered, "As soon as I leave you, I will pray to the Lord. And tomorrow the swarms of flies will disappear from you and your officials and all the people. But I am warning you, Pharaoh, don't lie to us again and refuse to let the people go to sacrifice to the Lord." So Moses left Pharaoh's palace and pleaded with the Lord to remove all the flies. And the Lord did as Moses asked and caused the swarms of flies to disappear from Pharaoh, his officials, and his people. Not a single fly remained. But Pharaoh again became stubborn and refused to let the people go. Okay, sa Cebuano atong basahon. Unya, si Yahweh miingon kang Moises, ugma sa sayo sa buntag, sugata ang hari, inig-adto niya sa suba, ug sultihi siya. Kini ang gisulti sa Ginoo. Palakta ang akong katawhan aron mag-alagad sila kanako. Kung dili mo sila palakton, pasidan-an ko ikaw nga magpadala ako og mga langaw nganha kanimo. Ingon man ngadto sa imong mga opisyal, katawhan ug mga balay. Malukop sa mga langaw ang mga balay sa mga Ehiptohanon bisan gani ang yuta nga ilang gitindugan. Apan ilikay ko ang yuta sa Gosen nga gipuy-an sa akong katawhan aron kamasayod nga ako si Yahweh. Mao'y naghimo ni ining tanan. Lainon ko ang akong katawhan gikan sa imong katawhan. Kining milagroha mahitabo ugma. Gihimo kini sa Ginoo ang bagang panon sa mga langaw na nulod sa palasyo sa hari ug sa mga balay sa iyang mga opisyal. Mikatap kini sa tibok yuta sa Ehipto ug nadaot ang nasod tungod sa mga langaw. Unya gipatawag sa hari si Moises ug si Aaron ug giingnan niya. Sige, paghalad kamo ngadto sa inyong Dios apan dinhi lamang sa sulod sa Ehipto. Si Moises mitubag, dili matarong ang pagbuhat sa ingon, kay ang among ihalad ngadto ni Yahweh nga among Dios. Mga mananap man nga hugaw alang sa mga Ehiptohanon. Kung maghalad kamig mga mananap nga giilang hugaw sa mga Ehiptohanon ug makakita sila sa among paghalad, batuon kami nila. Kinahanglan mo adto kami sa kamingawan nga laktunog 3 ka adlaw aron maghalad kami ngadto ni Yahweh nga among Dios sumala sa iyang gisugo kanamo. Ang hari miingon, paadtuon ko kamo sa kamingawan aron paghalad ngadto ni Yahweh nga inyong Dios, kung dili kamo magpalayo pag-ayo. Diningon siya, iampo ako. Iampo ko rin siya, Ibon Ma'am. Ni-request nag-prayer ang hari, Ibon Ma'am. Wow. 29, si Moises miingon, iniglakaw nako, magampo ako ni Yahweh, nga ugma, wad-o niya ang mga langaw, ikan kanimo, sa imong mga opisyal ug sa imong katawhan. Apan ayaw kami limbungi pag-usab, ug ayaw na pugni ang mga tao sa paglakaw, aron maghalad ngadto sa Ginoo. Mibiya si Moises sa hari, ug nagampo siya ni Yahweh. Gihimo ni Yahweh ang gihangyo ni Moises, ug nahanaw ang tanang langaw, apan nagmagahi na usab
ang hari ug wala niya palakta ang mga tao. Kabakakon ba ning tawhan na ibon sa Bakakon gyud. kabakakon kayo. Anyway, kini nga passage ibon na ako'y mga 5 ka different kinds of sermons ni ini ba. Pero ang ato lang hisgutan karon kini lang sang the power of intercession. Lalo na ako ugma ato pa rin siyang balikan nga passage hantod ma-master ang story, ang narrative, pero sa lain na po nga topic hisgot mo akong plano ugma. Ato nga tagaan og pagtagad kining ang gahom nitaw sa pangalyupo alang sa uban, the power of intercession. So doon na tayo learning nini from Moses. Doon na tayo makatunan ang gikan sa storya ni Moses. Ang mga higala, kini nga 12 mga siya ka verses ba, we find ourselves in the midst of a spiritual battle between Moses as the servant of God and Pharaoh, the king of Egypt. Dunay espirituhan ng gubat na hitabo din. And this passage teaches us about the power of intercession and the importance of prayer in the face of adversity. Kita na to ang pagkahinungdanon sa pag-ampo bisan tuod og adunay mga pagsupak, adunay mga bati nga mga kahimtang, adunay mga kadaot. Ang gamay nga context niya ako ang ipambit niyo ni nga ang Israelites nining panahon na ang mga Israelis were suffering under the harsh rule of Pharaoh. Nag-anto sila sa hilabihan ka mapait nga paghari ni Paraon. Ug ang Dios nagpadala ni Moses to demand their release. Sa sugod na ito yun was a request. Request to primero, ni-request ang Dios. Yung kadugayan, di man patuo ang Paraon, so wala na na-request ang Dios, ni-demand na ang Dios. Iyan ang gidiman na ipahigawas na ang iyang mga katawan. However, Pharaoh's heart was hardened and he refused to let the Israelites go. Nagmagahi si Paraon ang iyang kasing-kasing hastang gahia. Pero ting gahia nga nidumili siya sa pagpalakaw sa pagbuhi sa mga Israelita para musimba sa Dios. As a result, God sent a plague of kanang flies. Pero ito ibon map, ang suba, nahimo nga, ang mga tubig nila, nahimong dugo, sunod, ang ginantanang abog nila, nahimo silang mga swarm of gnats, nahimo mga tagnok. Karon po ibon map, nahimo na po siyang daghan na po kayong mga langaw, nagkuyanap sa tibuok nilang nasod. Yes. Kanang dapit nila, pati ilang tindugan ni Yuta. Ang langaw. Hasol mo gina kay Ibon Mabsa? Hasol mo gina niting langaw Ibon Mab na ilugar nga binighan ng langaw. Kasulay ko. Labi lang makasuloy ka ng mga isla Ibon Mab. Kan mong kaon ka nga kanang mga langaw asa man gikan di mga langawan ni. Dili lalim. Kani man ganiyo ang Dios gi mismo ni isip bitaw nga initial nga judgment niya sa kagahi. Sa kagahi sa kasing-kasing sa kagahi sa ulo aning Paraon. So dili nga kabuntagon ni Van Mav, there are 3 key points from Exodus chapter 8 verse 22-32 with regards to our topic nga the power of intercession. Dunay gahom Ivan Mav sa magganamang mag-ampo ka alang sa uban. Tinood. Pero kung mo sa lantawon, number 1, kita nimo dili ang power of specificity in prayer. The power of specificity. Ang gahom sa pagklaro bito i-specify kung imong jampo nimo. Usa sa mga masawayan na to nga prayer ibon ma'am sa mga tao kanang bitang nag-ampo ra og kanang nag-ampo pang tuition fee sa ilang anak pero ang giampo ang Our Father who art in heaven. Ang Our Father. Asa man napita ang pag-tuition fee niya? Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven, and give us this day our daily bread. Wala may apil ang tuition fee niya.
kana siya general na siya nga prayer. Ah, Kay mo may pinaka need yun. Pero boy pa lang marabag ka ng pinaka general nga need sa tao, pero kung ganahan gyud ka nga met gyud ang imuhang mga paginhanglan nimo. Klaruha ang imong pag-ampo Wow. unsa giunod anak. Ingon ang verse 28 to 29. Padtuon ko kamo sa kamingawan aron paghalad ngadto sa Ginoo nga inyong Dios kun dili kamo magpalayo pag-ayo dayon iampo ako. Iampo ako. Dili ko siya iampo ko na siya. Si Moses maingon, iniglakaw na ako, mag-ampo ako sa Ginoo nga ugma, wadon niya ang mga langaw. Gikan kanimo. Kung sa iampo niya, Iban, wadon ang mga langa. Oh. gikan kanimo sa wait, imong mga opisyal ug sa imong katawhan. Pero dahil kita ni mo, Iban, nga, panayaw kabilimbungi pag-usab. Ayaw na pugniya mga tao sa paglakaw aron maghalad nito sa Ginoo. Tinuod. Pero ato lang fokusan ling pag-ingon ni Moses, di ba nga, mag-ampo ako sa Ginoo nga wadon. Mag-ampo ko sa Ginoo nga ugma wadon niya ang mga langaw gikan kanimo. So si Pharaoh even ni asked siya ni Moses to pray to God to remove the plague of flies. And Moses specified that the flies will depart from Pharaoh and his servants, but not from the Israelites. Ha? This shows us the importance of being specific in our prayers and trusting God's sovereignty. Pag-ingon niya nga nang mag-ampo ako sa Ginoo nga ugma wadon niya ang mga langaw gikan kanimo. Muhatag na nimo bitaw idea nga uy. Pero mga imong ampo nimo diya. Ayaw pag-assume nga abi kay ang Dios na sayod siya niya kita niya ang mga panginahanglan nga mingon ra pud nga Ginoo ikaray bahala aning tanan. Kanang klasihay no sinampuan ni Banwa ng Ginoo ikaray bahala aning tanan. Basig di siya kakauyon sa gusto sa Dios. Basig di kakauyon sa buhaton sa Ginoo kay ikaray bahala Lord. Klaro ba imong prayer? Oh, ma'am. So may madugang di manay man. Kanang especially this time around no daghan kay we want to pray ganan kitang mo pray, but sometimes no many of us were taught at a young age to, let's say, pray in such a way nga kanang pray somebody else's prayer, no, nga sometimes dili po applicable sa atong matag kaugalingon. Now gani mga times karon no ang mga tao, they have prayers ang ila pong gikopya ra pud sa prayer pud sa uban, no, which doesn't make any sense, no. Okay, dili man ta parehag gipang-agian, dili ta parehag mga panginanglan sa matag adlaw, no. So usa sa mga butang ato ang hibaluan gyud is dapat na jud tay kanang gitawag nga specificity, no. From the word itself nga specific, no, para yung mahimong if we need something, no, matarget gyud, mabulsay gyud og sakto. If naman tayo ni mo iwan, ma'am, sa verse 29, kita ni mo diha nga ingon si Moses, iniglakaw na ko, mag-ampo ako sa Ginoo nga ugma wadon niya ang mga langaw gikan kanimo sa imong mga opisyal ug sa imong katawhan. Kita ni mo diha nga ang prayer niya, ang iyang prayer is to that ang plague of flies will depart from Pharaoh and his servants and his people, but not from the Israelites. Tungod na iban nga dili necessary nga ang mga Israelita mahigawas or mawagtang ang mga langaw dito kay ningon ang verse 22 nga apan ilikay ko ang yuta sa gusin kay sa gusin iban tuwa dito nagpuyo ang mga katawhan sa Dios. So dili necessary nga oh Lord, oh God, I pray nga apilon nimo papalayo ang mga langaw gikan sa mga Israelita. Dili necessary. So, yan na specific bitaw. Usay yung sagad-sagad na pag-ampo bitaw nga bisag wala kinahanglan sa tao. Lamingon ka nga Ginoo tagay kaalam ng tawanan niya. Ano kaalam? Lord, tagay ning tawanan Ginoo kalipay niya. Malipay naman na.
na mga butang or na mga sitwasyon nga dili na kinahanglan nimong iampo mo na siya, dili na kinahanglan i-include sa imong prayer kay okay na ba? Oh. Anong iampo pa man ang mga Israelita nga dito sila nagpuyo sa Goshen nga okay naman gani ningon ang Dios nga ilikay ko ang ako mga katawan nga nagpuyo dito sa Goshen aron ka mas hayod paraon nga ako si Yahweh mao'y naghimo ni ining tanan. So, nagi mga gitawag Ivan Mav nga mga exemption ba? Yeah. Imong makita Ivan Mav nga na mga sitwasyon sa kinabuhi sa tao nga tingala ka nga nganong sila ramay naiguan na nganong sa tapad wa man apil nganong nga kay lagi giprove sa Dios nga kini mga tawahan na nanin sila Ginoo na sila Dios nga gitahod nga samtang uban diha wala siguro makasinati kasi imong kinabuhi makaingon ko nga makaingon siguro ka hey, wa mo kun apil sa mga sakit wa mo kun apil sa mga silot wa mo kun apil sa mga bati nga mga kahimtang ngano ka sa dili na siya aksidente mga higala usa ka na siya pagpahibalo nga adunay Dios nga nagtipig, nagprotektar, naglaban or nagtabang o nagbantay kanimo or ni desisyon nga wa dili ka apilon. So kanang bahina angay kamalipay niya na imagine na nang hampako nagbagyo kinakusugan kay sa ka lugar tanang silingan nimo nang baliktad ng mga atop nang tangtang ng ilahang mga nang lupad ng ilahang mga roof ng ilahang mga sin niya imuha tanan nipa ra mo tayo na ra magyapon wag Ginoo kam makaingon kag unsugoy naa ning balayan ni kana siya mga butang nga aron ka masayod nga doon na kay Dios Tinuod. Amen. pero sa panahon nga ginana man gani apil po sa prayer nimo kay pag makadungog ka doon ay bagyo mingon ra po ka Ginoo ray bala oy ampo sad i-specify po nimo prayer nimo kailangan namong ibalita nga dungog nga padulong mo bagyo ayaw mig apila na basta mga mingon ko nimo pray because ipakita din sa ato ang mensahe karon ang importance of being specific in our prayer. Amen. Tarunga ang mga pag-ampo iklaro ang mga pag-ampo nimo like ingon Ginoo maminyo na ko Lord nya karon pagkaminyo Ginoo nganong kanimo tawana ako naminyo di ko nang Ginoo. Ningon di ka. Yung kinsang tawana o kung sa description, wala magkaningon naman kag maminyo na ko. Klaro Tinuod. Klaro Lord, pa eskwelahan ko Ginoo college. Mapagkaningon asang eskwelahan na, unsay imong kurso, basta kay ningon na kag eskwelahan ka, tarong nga ra gud. Tarong nga imong prayer nimo, specify imong prayer nimo kay aron nga dili mengon nga ang Dios wala masayon pero at least ba naabay basihanan ng Ginoo sa imong request bitaw ikaw gid mismo nagbungat niya na kaysa tagaan ka sa Dios diretso sa pagampo nga wala nimo giklaro basig mahayan nimo ang Dios luwar ko na ngayo nini may tong ika ginangayo kaya kung tagaan ka sa Ginoo nya magbahay ka sa unahan imo ka sa Ginoo imo bitaw ning gipangayo ikaw may request na Wow. Okay, number 2 mga igala, the role of intercession. Ang papel sa mga liupo alang sa uban o pag-ampo alang sa uban. Pwede ko lang mabasa Ivan Mav sa verse 30 to 32. Verse 30 to 32. Sige. Verse 30. It says here, no? So Moses left Pharaoh's palace and pleaded with the Lord to remove all the flies. And the Lord did as Moses asked and has caused the swarms of flies to disappear from Pharaoh, his officials, and his people. Not a single fly remained. But Pharaoh again became stubborn and refused to let the people go. Now, ngigon di Ivan Mav nga si Moses interceded on behalf of Pharaoh. Or like he prayed in behalf of Pharaoh. In behalf. Ampo siya ba para bitaw sa kang paraon. Kaya haya Mo. kay mo matag baga puling naw sa paraon. Nga si iampo ko. Moses was praying to God to remove the plague, the plague of flies. So, demonstrate the Raven Mav ang role of
the role of intercessors in prayer. Doon na gyud yung mga tao ibang mga nga maayo kay sila. Ano bang hindi lang kasingka sa mga good-hearted people bitaw mo pray while ikaw nagtulog-tulog lang. Mao. Ikaw diha man nag-antos pero wa jud ka nag-ampo. Dapat anin ni paraon siya may request sa Dios. Ingon siya ibang mga kanang Dios sa Israel. Pasaylo ako. Naamali ko sala nimo. Di ba yung gisugos Moses? Sa iampo ko. Iampo ko. Magkapangutan natin ibon mga, ikaw na eh. Ikaw di ampo. Ganun man ka nag-ampo. Pero unsa na bantayan ni mo ibon mga. Kanang unsa day role sa mga intercessors. Unsa day role sa intercession. It's really very powerful when it comes to changing certain nga mga conditions that you are in right now, no? Kana modul bitaw kag tawo nga gipialan sa Dios mahitungod sa katungod, no? Atong lantawon din na Moses was really close to God in such a way nga gitagaan siya sa Dios og katungod, of course to let's say just to cause the plague and of course to stop the plague, no? Inana ka grabe nga katungod ang gihatag sa Dios kang Moses ba that when Moses prays, no, God would definitely answer that prayer. Sama karong inaning nato nga mga panahon, there are people nga really are praying for all of us or to some of us, no. Makita nato siguro sa giingon pa Dr. Faulkner ganina nga na mga kahimtang sa imong kinabuhi nga nanginanglan yug ka nga dili bitaw madala na di madala na siya kanang personal lang nga prayer but naadyoy mga kahimtang sa atong mga kinabuhi nga nanginanglan tag someone to pray for us aning mga butanga. Okay. Nausa sa mga ato inote sa ato ang huna-huna mga igalala butatos no itong kasing-kasing that ang intercession man good, it is standing in the gap for others and seeking God's mercy and intervention. Nagtindog ka bitaw unsay gap, unsay kulang, unsay bakante diha, unsay hawang diha, unsay bulwang diha. Do naman gani makaingon ka nga kinahanglan nga dunay hulipan diha nga kakulangon. Dunay dapat tao diha nga mabarog. Dunay taong ni barog alang kanimo or di ba ka ikaw mismo nimo kang you're standing in the gap for others. Sila unta dapat ana mo duol sa Dios, sila unta na mismo. Wow. Pero nani may even usually sa intercession man good. Usually sa intercession nag-involve na siya o kanabang atraso sa tao nga ikaw mo ikaw mo hangyo sa Dios nga kanang Ginoo pasaluan na siya, Ginoo tumangin na siya, Ginoo tangan na ihang mga kasakit, ihang ang mga judgment. Ginana even map and kanabang kung boto na naon ang Dios man gyud nagpahamtang niini nga silot ibang map na Nile ang Nile River nahimo siyang dugo dayon ang dabot ang dahang mga baki nangabot ang mga dahang tagnok nya karon na po dahang langaw dahang mga langaw ani yun makaingon bitaw ka nga dapat aning paraon siya ni muduol sa Dios, siya na imudangop sa Dios, siya na mismo maingon nga sige Ginoo pasaluan taon ko na si Moses naman gyapon so may imong nabantayan niya ni Iwan ma'am nga ano mo bang kinahanglan si Moses ni ini nga siya pa may muampo sa Dios ug si paraon dayo so may mga nakita niyo ani. Well, ang kuan man gud pud ani no measure pud sa Dios ang I believe so ang kaning asa gyud kutob no ang pag harden ni Pharaoh sa iyahang mga decision making. Well, it's a show pod nga kani bitawng garbo sa tawo no naragyo na siya kinutuban unless no makita gyud pod nga personally si Pharaoh na pod siya iyahang kaugalingon nga repentance no iyang pagtugot sa kabubuton sa Dios or pagsugot pagkamasinugtanon sa Dios. It's only when the Lord can actually move no for his favor. Pero ani pud nga higayon naman pud si Moses no and naganito isa isgutay ganina nga naganito bargaining dito between Moses and Pharaoh nga kung imong papuyan ang mga tao di na pud ka mamakak no so mahitabog yun animo but sad to say no nakita na reveal gyud gyapon ang heart. Ang ako nga
gusto na ko masabtan ninyo mga higala ba nga ang mga alagad sa Ginoo actually na siya authority Mm. sa pag-ampo nga matangtang ang tanang mga hampak sa Dios nimo. Mm. Usay ikaw gunahuna ka nga ay ako total pinanggak ko sa Ginoo pero tuganan ka na ako if dunay gamiton ang Dios Mm. nga ipadala diha nimo para sultian ka siyang mensahe niya magmagahi ka. No amount of your prayers nga makapatangtang or makapapugong makapahunong sa hampak sa Dios unless nang gisugo sa Ginoo maura po'y mo ampo nga tangtangon na. Amen. Mo na yung sa kabutang imong dapat bantayan dinhi. Kasi ampo nga Ginoo kuan ni gikan nako kuan ni gikan nako Ginoo. Pero nag-antos man kuan ni nag-antos man kuan ni. Usay makaingon ta nga pwede ra man ko mag-ampo kay kailan mo kog Dios na amo ngay basa mo kog Bible. Mm. Pero kung dunay gisugo ang Ginoo nga laing tao para istoryahan ka ni minsaya para na kay buhaton yan nagmagahi ka padili ka na kani hampak maabot nimo bisa ka pila pa ka man sige kampo bisa ka pila pa ka man sige hilak diha dili na sa matangtang hangtod nga moduol ka sa alagad sa Ginoo ang alagad sa Ginoo may moduol sa Dios. Amen. Importante kini yun mo kitagkan kiwa kasabot anak ng mga Kristohanon ngilang una nila og na ko problema nimo ako mudangop ra ko sa Ginoo ayaw kami no si ang power sa intercessors. Kinaang yung mga tao nga muampo ka ng miyong intercessors even ampo na sila di tungod kay ganahan na silang muampo para nimo. No, niampo na sila tungod kay kasabot sila kakita sila sa imuhang kagahi. Diyon ikaw pud mismo ni oyo na ka. So dunay condition even sa intercession. Dili pwede nga tangtangon na ampo na sa alagad si Ginoo na ikaw mismo wala kay plano nga mag-usab. So kasing si Moses nga miduol sa Dios. What if iban kung si Paraon ning duol sa Ginoo nag-ampo sa Ginoo nga Ginoo tangtangan niya nako. Tangtangon ka to sa Dios? If atong sa gisgutan nato dili. Dili ngano man kay si Moses mismo ang kinahanglan mo ampo ani ngadto sa Dios. So unta makasabot ka kung unsa ka importante ang mga lagad sa Ginoo nga mo intercede alang kaning labi nang magahi ka. Katapusan, the limitations of compromise. Ang limitasyon sa pagkompromiso. Pag mingon tag kompromiso gani, kanang wa ka tunong sa insakto ba? Wa ka may buhat bitaw sa insakto. Ang standard, ang angay buhaton nimo, ang angay ta nimo nga imong gisaad, wala nimo gituman, wala nimo gi-deliver insakto. Unsa may giingon sa verse 26 to 27? Versikulo 26 hangtod sa 27, si Moses mitubag dili matarong ang pagbuhat sa ingon kay ang among ihalad ngadto sa Ginoo nga among Dios nga mananap mga mananap man nga hugaw. So dili pwede nga maghalad sila si Moses kanang mga dili mo gipangayo sa Dios. Kung maghalad kamig mga mananap nga giilang hugaw sa mga ituhanon ug kita sila sa among paghalad batuon kami nila. Kinahanglan mo adto kami sa kamingawan. Kamo may instruction sa Dios ibn Mav. Kinahanglan mo adto kami sa kamingawan. Aron maghalad kami ngadto sa Ginoo nga among Dios sumala sa gisugo kanamo. Angay ka makabalo ba nga ang bisan ang pagsimba ibn Mav dunay instruction ng Dios niya. Ayaw simbaha ang Ginoo sa imuhang kaugalingon nimong standard. Ayaw simbaha ang Dios sa imong kaugalingong gusto. Kay ang Dios bisan sa atong paghalad o pagsimba nasa prescription niya, nasa prescribe nga pamaagi. Usay man kaswan mingon, ay basta ang pagsimba lain to ekspresyon na ni. Kay mo orgo ni ang importante ko di simba. No, bisan ang pagsimba dili pwede i-compromise nimo na. Ang pagsimba adunay instruction ang Dios niya na. So mo lamang ka na mga higala ang atong mensahe ni kabuntagon, dili pwede magbuot-buot as ang kinabuhi. Kinahanglan tag alagad sa Ginoo. God bless you.